Bag-ong adlaw, bag-o ug labas nga mga balita ang mupukaw sa inyong kabuntagon. Sugdan tang pagpamukaw kaninyo sa bag-o ug labas nga mga balita. Ikan sa mga presintos nga pulisan ug ubang suok sa kadaliman. Ang tibok puwersa sa News na Public Affairs Department mo ipaspas nga buhatod kaninyo niini dinhi sa Dores Pamukaw Balita. Pamuna ug paminawa ang Pamukaw Balita. Gabriel Bunhok sa Super Radio. Super Radio. Gabriel Bunhok sa Super Radio. Gabriel Bunhok sa Dores. Gabriel Bunhok sa Dores. Super Gabriel Bunhok sa Dores Pamukaw Balita. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Lakip na ang tibok kalibutan mga kapuso maing buntag ganatong tanan. Welcome din sa tong pagpanaguban Pamukaw Balita. Karong adlaw nga Biyernes naman kadali biyata. Lunes pagi tagahapon, Biyernes naman inoon. Nahanagod kayong magprititit da. Adlaw karong Martes mga higala. Sa 13 sa buwan sa Enero tuig 2026. Kumusta ang tanan na mas kapiskay gamaya inyong mga panglawas ko ng mga panahuna samtang nagpamati sa estasyon DYSS Super Radio Cebu ingon man sa 99.5 RT Forever. Sa gihapon kininyong ubos nga lagad sa kanginan. Ako si Super Gabriel Canyeda Bunhok. Gabriel Bunhok sa Dores. Super Gabriel Bunhok sa Dores Pamukaw Balita. Ready na ka? Ihapon ni mo? Kaya ba? Larga bula. Bangon, 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 bangon! Gabriel Super Gabriel Bunhok sa Dores Pamukaw Balita. Pila man ka bangon imong naihap? 5 kuno ah. Ingon kong ready na ba ka ni Sanong karon pag ingon ako nga bangon 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 sa 5 ra kuno ka buok. Ha? Abi ko ready na ka sa pag-ihap. Ha? Wala na ako klaro ha. Sayop gyapon ako. Sorry don. Alas 5:03 na mga kapuso. Kumusta ay? Bango na mga kaigsuunan, mga nanay, mga tatay. Atong mga kaigsuunan nga mga driver, mga higala, driver sa taxi, driver sa TNVS, driver sa PUJ, PUV, o sa tanang POOOB. Sa tanang mga driver, mga kaigsuunan, may buntag ganinyo. Inaot paunta nga lagsik na ang inyong kalawasan, mga kapuso, nga mukupot kumog mo nobila. Ining sayong kabuntagon, mga kaigsuunan. Ligri ron, daghan karong mga pasahero ato mga driver ron Super Dondon. Ay, pista senyor, nagsingabot mga higala. Perting daghanas tao, perting daghanas mga sakyanan, ang resulta traffic. Sabi nag-ari ka moagi ka ng mga establishmento nga nagpalibot mga higalas Basilica Minori del Santo Niño. Tistingan ning ilahang mga palisiya ron dias Basilica. Ay kamong mga politiko. Musuroy ngadtos Basilica mga higala tarungan ang inyuhang dress code ha. Dili kay sulo mo dihag way bukton. Mura na lang sleeveless mga higala. Mga sugbuanon, mga kaigsuunan, dali kay makabanta. Mga marites pod kayo, mga kapuso. Kumusta sad gahatong gwardyang na-assign adto? Kundi inasa to ni Agi si Senador Amy Marcos, mga kapuso. Kinsa may magdahom gud nga ibasya dia sa social media Super Dondon.
Kasi yamang yun ang nagpagawas pod adtong hulagway kasi ni dagkot mga higalag kandila og nagparon ingnon nga ampo. Sos karon ka. Kit-an bitaw nas mga tao, mga higala nagbantay ra pod sa iyahang liho. Ay gibatikos mga kaigsuonan. Among pahinuon tong gwardyang nagtinarong sa trabaho. Diba doon? Saon sa dagitaon to nimo ug makabantay kang sipyat na daan ang gisulob sa senadora, kinsa may imong istoryahon ang iya habang mga close-in nga mga bodyguard o siya mismo? Makaako ka silang istorya? Ha? Nilahos-lahos naman to mga gapuso niya ni kupot naman to skandilag midagkot. Malasa mga higala. Oy. Lagot mangguning mga tao kay silang yanong individual nga moso dinas basilika daghan keng kuskus balungos mga higala. Nya karon ang senadora mga kaigsunan ang misulod way daghang istorya lahos-lahos. Anang perting kuan ra to ba? Ilalaning gitingob mga higalang ilang kalagot siguro nga wa sila makasulod sa basilika mga kaigsuonan. May uban po diha nga nay magpaabang diha karsones. Sabi tao doon, wa ka kabantay, wa ka kasod yun ng basilika. Nakasod ka pero wa ka na suway nga naharangan ka. Nga dili ka pasudlon na hinoon tarong man kay nang imuhang sinuluban. Ingon kang ipotos yun ang lawas, potos mo yun ang imong lawas. Mangkukita ni mo nga, nag-short ka siguro. Ako kita ni mo eh. Tanawa. Dito doon, naskilid. Ito mga tao nga gipadaplin mga igalas, mga gwardya. Rasa mo skilid ma'am, kay dili mo pwedeng pasudlon diha. Saan ka nag-short man ka? Asa dito'y mag-atang ni mo dito? Soryahon po ka, so may kuhan mo, karsones. Ako'y karsones, paabangan ako. Ilay tagabang, tag-50, ngiga. Maho pang ukay-ukay, mga higala. Sila man ang karsones, ukay-ukay, na gani mga dili maayong disenyo. Mga brand, mga higalang di maayo. Naras mga 20 siguro, 30. Pero katong ihayang paabangan, tag-50. Mubalik mang yun tong nangabang superdondon. So, tako kayo, ginansya kayo. Maunay negosyo. Yahaya, mga kapuso. Alas 5:08 na, risatong tulumanon, ang Provincial Director sa Negros Oriental Police Provincial Office, girilibuhan mga kaigsuunan. Anong girilibuhan man unsay iyang sala mga higala? Na among basab siya sa panghitabo mga kapuso ngadtos iyang mga sakop nga nagunay nga ilahang gipaandar ang sakit sa iro. Ilogs babae mga higala. Mao ba kani ang resulta superdondon mao na siyang girilibuhan? Atong paminaon mga kapuso ang detalyes balita pinagi ni Super Dasame Padilla. Super Dasame Padilla sa Super Radio. Yes, Super Dasame, paso! Gikumpirmar sa Police Regional Office Negros Oriental Island Region nga ang Provincial Director sa Negros Oriental Police Provincial Office, Police Colonel Crescent Tiguelo kay administratively relieved sa pwesto niini effective immediately. Ang pagrelibo kay administrative in nature gihimo subay na sa command responsibility ug established procedures sa Philippine National Police nga ang primary objective mao ang safeguarding public trust ug pagsiguro nga ang ongoing processes ug inquiries magpadayon nga walay interference o perceived influence. Sa kasamtangan, si Police Colonel Lito Patay, Deputy Regional Director for Operations, ang nagsilbing officer in charge sa Negros Oriental Police Provincial Office. Ang designation ini gitagana aron masiguro nga magpadayon ng command, operational stability ug striktong supervision sa tanang police unit sa probinsya samtang nagpadayon ng administrative process. Gipaniguro sa PRONIR sa publiko nga ang police operations sa Negros Oriental dili mabalda og ang command magpabiling committed sa professionalism, accountability, transparency o rule of law. Kini si Dasmay Padilla sa JB Super Radio DYSS, dapat totoo.
Matag irog sa orasan, adunay balita. Balita nga mopukaw kanimo. Dumules Pamukaw Balita! Daghang salamat, Super Decime Padilla, sa imong report. Alas 5:11 na, mga kapuso. Diba? Sakto yun ko, niingon ko ninyo. Command responsibility, mga kapuso. Kita, no? Imuhang mga sakop nga nagtinunto, mga higala. Apil pa ka, mga kapuso. Alas 5:11 na, mga kapuso. Maing buntag ngadto nali Lindon Gabuya, mga kaigsuona, nagpamati nato ron ni Armando Alboro, Alvin Mindahaw, Panfila Navarrete, Dibdib Indig, si Gemma Sibuko, mga kaigsuonan, Ansoy Kumidoy, no? Unya ni pahibaw na to si Sir Michael Sigi Canada nga dili una siya makapaminaw nato rong mga simanaha kay naa siya online class Monday to Friday. Unya 9 a.m. to 4:30 p.m. Naamang guni si Sir Mike dito sa California, USA. No? Unya karong mga orasa dito sa ilaha, napanis mga alauna, alas 2, mga kaigsuunan. Sa to pa nasud mga higala ning atong tulumanon sa iyang schedule, sa iyang klase, mga kapuso. Iskwilag balik Supergab, laptop ug iPad ang gamit. Ay ning klasiha kay naaras balay, mga higala. Dili na magsigig labang-labang adto sa eskwelahan. Si Annalyn Saldivar, good morning. Marit Orosio Maninggo Batulan, mga kapuso. Salamat, mga higala. Alas 5:12 na, aritas lain nga mga balitang nahipo sa ato mga kauban, mga kapuso. Giaprobahan na sa DENR ang temporaryong paggamit sa transfer station diha sa siyudad sa Lapu-Lapu. Ang detalye sa balita pinagi ni Super Norman Mendoza. Norman Mendoza sa Super Radio. Yes, Super Norman, pasok! Sugdan na karong simanaha ang pag-implementar sa paggamit sa 3 ka hektarya nga transfer station nga temporaryong kalabayan sa basura sa siyudad sa Lapu-Lapu. Kinamawag gipahibalo ni Mayor Cindy Chan human nga nakiistorya na sila sa representante sa Department of Environment and Natural Resources Office nga gipadala ni Regional Director nga si Mavic Abrera. Matod sa mayor nga himuon nila ang recycling o reusing sa mga basura nga sugdan diha sa matag Panimalay. Kini aron maminusan ang dadon nga mga basura paingon diha sa transfer station sa suong Mactan. Nangayo si Mayor Cindy sa kooperasyon o pagpakabana sa katawhan aron mas hapsay ang dagan sa koleksyon sa basura samtang wala pa mabalik ang operasyon sa Barangay Binaliw. Kini Super Norman Mendoza sa GMA Super Radio DWS, dapat totoo. Sugaton ang imong kabuntagon sa komprehensibong mga balita. Dumules Pamukaw Balita! Super Radio Gabriel sa Dumules! Daghang salamat, Super Norman Mendoza, sa imong report. Alas 5:14 na, mga kapuso. Ni pahimangno ang grupo sa Hotel, Resort and Restaurant Association of Cebu ay mong kumpiyansa ining mga online scamming, labi na gyud sa booking, mga higalas, mga hotel. Gumikan ining sinulog, mga higala. Daghang mga tao, mga kaigsuunan ang ininiang gustong mo book og mga hotel aron nga duol-duol na lang sila, mga higala, sa ilahang pagpamauli, mga kaigsuunan, human sila mo sad-sad sa pitsenyor. Alas 5:15 na, mga kapuso. Di ay drug user na dakpan sab sa pagmintiner og armas. Gi-inquest na kini. Ang detalye sa balita pinaagi ni Super Lloyd Suarez. Lloyd Suarez sa Super Radio. Yes,
Yes, Super Lloyd, pasok! Duha ka mga kaso ang ipasaka sa Toledo RTC batok ni drogista kinsa nadak palusab nga naguputong armas nga 357 ang dakpan og gitaral mo si alias Clipper. Kasong kalapasan sa Republic Act 10591 illegal possession of firearms and ammunition batok kaniya sa Toledo RTC. Ang provincial fiscal mirekomendar og 120,000 ka pesos nga piyansa alang ini maong nga asunto samtang sa iyang kasong kalapasan sa Section 11 Article 2 sa Republic Act 265 pagupot og shabu dunay girekomendar nga piyansa nga balig 200,000 ka pesos base sa inquest information ni Fiscal Al Rey Owano. Kini si Lloyd Suarez sa Jimmy Super Radio DWS dapat totoo. Bango na! Aniya na ang bagong aksi sa mga balita! Pamukaw Balita! Super Radio Gabriel Bunok sa Dules! Daghang salamat, Super Lloyd Suarez sa mong report. Si Helen Cañete ni Mata na mga higala, Panfila Navarrete Dibdib Indig, Boboy Sotiro. Si Raul Minyosa mga kaigsuunan, Pitsenyor. Diya sa Buhisan, Cebu City mga kapuso. Si Lulong Abonero. Mamukaw ko sa akong asawa, Timia Abonero, nga nihagok pa mga higala. Kapag yun ay kabangon mga higala. Si paring konsehal Joy Hokson, ang umabot konsehal sudlong sa Jaslina Olipata lungsod Sminglanilla mga kaigsuunan. Pre, good morning ni mo pre. Nyay, kumusta kong Juna Di Mapuro? Baga-baga gyud kaayo pre. Okay. Sila si Eva Lanzaderas des Australia mga kapuso. Maing buntag. Morning Star Salvio. Ellen Caballes o guban pa. Standby mga kapuso sa dugang panatong hisgutan ng mga balita. At Super Gabriel Bunok sa DWS Pamukaw Balita! Gabriel Bunok sa Super Radio! padayon ta mga kapuso diri sa atong tulumanon. Nanikaging na po ni nga to ang kuan. Sam ni ang internet ni. Diri na no ang problema no. Sige man tagkaging ini. Huwag tang sa tong Facebook Live mga higala sa DYSS Super Radio mga kapuso. O lang naunsa na sad ni. Nangari sa tas radio mga higala. Sa Iloabe, pasensya sa mga viewers na to sa Facebook. Aritas lain na tong mga balita mga kapuso. Di ay patayng lawas nga milutaw sa dagat sa San Remigio, wa pamailhi. Ang detalye sa balita pinagi ni Super Guam Logronyo. Guam Logronyo sa Super Radio! Yes, Super Guam, paso! Super Radio! Super Gab, no? Padayog nadawagan karon nato ang kapulisan dito sa lungsod sa Sarabeo aroda mailhan kini ga usa ka lalaki ga napalgad bagalas 10 gahapon sa buntag Super Gab nga milutaw ni dito sa karagatan dapit sa maya barangay Punta. Lungsod sa San Fernando San Remigio kini ga maog biktima nga napalgan sa mga mananagan. Gawa pa gid ni maili sukad ni siya na post sa social media kagahapon adlaw. Nagasulob ni siya og t-shirt nga itom Super Gab, naka-short og blue. Ang iyahang tuong bukto nini doon na ni kuan kining naka tatak nga tato Super Gab, no, nga yin yang nya gawas niya na aduna siya tato de siyang lawas nga Archie ang pangalan. So ginaot ang atong kapulisan dito sa lungsod sa Sarmeo nga kun doon naman to yung mga
kuan mga residente sa nga lugar nga nawad-an og mga kabanay, pwede lang nila susihon sa usa sa mga punerarya ngadto sa lungsod sa San Remio aron mailah kini ga maog biktima. Way sila kuha sa kapulisan ang mga posibilidad nga posible na padpad lang kini ga biktima diha sa maong lugar o posible taga diha ra hubog ni o yan naligo og dagat mao ning nalumos nga wa na gud matabang. Kini si Guama Logroño sa GMA DYW Super Radio. Dapat totoo. Double S Pamukaw Balita. Gabriel Muno sa Double S. Daghang salamat, Super Guam Logroño sa mong report. Si Eugenio Boy Tagsip mga igala nagpaminaw nato diya sa sitio Kamansi Kinasangan, Cebu City. Annalyn Saldivar, Lindon Gaboya, si Peter Macnot. Maing buntag kaninyong tanan. Alas 5:26 na. Ato sang kumustahon ang presyos palalitos merkado mga kapuso. Diyan natong ray na mga igalang sige nag-atang-atang. Ato sang paminaon mga kapuso ang detalye sa mga balita niya na nahipos sa kamerkaduhan. Super Radio Bantay Presyo. Rayna, pasok na! Super Radio. Mayong buntag Super Gab sa Unit 2 Carbon Public Market ilahang Doña Conchita Orange 57 ngadto sa 60 pesos ang kilo, ilang sako kay 2,300 pesos ngadto sa 2,600 pesos ang sako. Ang Doña Conchita nga blue 58 pesos ang kilo, ang sako ni 2,450 pesos ngadto sa 2,800 pesos ang presyo. Iyang premium Thailand 50 ngadto sa 56 pesos ang kilo niya. Ilang special rice sama sa kaning red rice 60 ngadto sa 70 pesos ang kilo. Ang usa ka sako nini 1,300 pesos ngadto sa 1,700 pesos. Ang pilit 58 pesos ngadto sa 60 pesos niya. Ang sako 2,450 pesos ngadto sa 2,650 pesos. Ang ganador 55 ngadto sa 60 pesos ang kilo. Ang sako 2,700 pesos ngadto sa 2,750 pesos. Ang jasmine rice 50 ngadto sa 55 pesos ang kilo. Ang usa ka sako 2,350 pesos ang usa ka sako. Ang broken ganador 37 ngadto sa 40 pesos ang kilo. Ang usa ka sako 1,900 pesos ngadto sa 2,600 pesos. Ang tapol chaton 130 ngadto sa 170 pesos ang kilo. Ang usa ka sako 8,650 pesos. Ang Lion Ivory 53 ngadto sa 54 pesos ang kilo. Ang usa ka sako 2,500 pesos ngadto sa 2,650 pesos ang usa ka sako. Ang Palawan 45 pesos ang kilo niya. Ang usa ka sako kay 2,200 pesos. Ang Sinandoming 40 pesos ang kilo, 2,000 pesos ang usa ka sako. Ang Princess Bea 50 ngadto sa 56 pesos ang kilo. Ang usa ka sako niya kay 2,750 pesos. Ang Princess Mia 50 ngadto sa 54 pesos ang kilo. Ang usa ka sako 2,350 pesos. O ang Grandeur 48 ngadto sa 50 pesos ang kilo. Ang usa ka sako 2,400 pesos ang kilo. Mo na ang presyo sa mga wheelmilled rice, special rice ug uban pang klase sa bugas nga walit dinhi sa Unit 2 Carbon Public Market. Kining ray na sa merkado des May Padilla sa GMA Super Radio DYSS. Dapat totoo. Super Radio Bantay Presyo. Daghang salamat, Super Deseme. Ay, Rayna's Mercado de. Si Deseme Padilla gyapon. Atong Rayna mga igal. Yuhu! Pay senyor! Buntag na mga kapuso! Ila katog na lang dun. Sabdaron, Martes. Ato pa matog bataron. Atong ipunron, Martes. Martes, Merkulis, Huwebes, Bernes, Sabado, Domingo. Unom katog na lang. Yuhu! Viva Pet Senyor! Maanyag na si Buwana, kikigugma ko ikaw. Mga kapuso, watay kong panahon rin sa atong tulungan Pamukaw Balita. Musunod karon dayo ng Morning na Cebu. Dugang nga mga balita mong ihatod kaninyo sa mga kapuso. Mga labas nga mga balita dinis DYSS Super Radio. Cebu,
Tangas kadaguan resistasyon Superkit Matos Cortez atong station manager Algin Nabagita program director Patch Anthony Inzo news director dito sa transmitter side Super Alan Haka kaya sa lawak balitaan ng Super Yui Lines atos pa rin partner Super Dondon Chip Villacarlos Jr. Kauban si Maki Vargas mga kapuso ang kilabot ng mga Iyong paduga sa mango Sa kayo Para sa Tinigyan po yung umus ng alagas kanginan. Ako, si Super Gabriel Cañeda Bunhok. kakarang mga Pasalamat kaninyo. Adto na kunoy! Bisan sa kamubo sa panahon, apan busok ang mga kasayuran nga inyo nadungog sa paspas nga dagan sa tulumanon. Dubles Pamukaw Balita! Ang tulumanon, Morning na Cebu sa DYWS Super Radio na piling Best Radio News Program sa Cebu Metropolitan Catholic Media Awards 2024. Bango na mga kapus ay mga panghitabo karon sa tong palibot ug sa nasod pinaagi ning tulumanon. Morning na Cebu. Morning na Cebu. Maghatod sa mga nakunang mga balita ug kasayuran. Morning na Cebu. Ug ariya ang inyong kapuso Super Gabriel Bunhok ug Super Yui Lines. Super Yui Lines sa DYWS Super Radio. Gabriel Bunhok sa Super Radio. Morning na Cebu! Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Kini ang tulumanon. Morning na Cebu. Kini mga ubos nga lagas kanginan. Kini Super Yui Lines. Ako usab si Super Gabriel Cañeda Bunhok. O karon na niya mga headlines sa itong mga balita karong buntaga. Sa balitang lokal, DENR 7 ni issue og cease and desist order batok sa landfill operator sa barangay Binaliw, Cebu City. Morning na Cebu! Napo na ang namatay sa nidahiling nga bukid sa mga basura sa landfill sa Binaliw. Morning na Cebu! Nagamhanan sa syudad sa Mandawi mo patuman pag-usab sa regular na garbage collection schedule sa Enero 14. Morning na Cebu! O sa kauluhan, Malacanang niingon nga way igong basihan ang planong pagpasaka og impeachment complaint batok ang Presidente Ferdinand Marcos Jr. Morning na Cebu! Kapin sa 70,000 ka mga individual, posibleng ipabakwit kung isa ka sa alert level 4 ang bulkang Mayon. Morning na Cebu! Maukadto mga kapuso ang uluhan sa mga balita karong buntaga dinhi lang sa tulumanon. Morning na Cebu! At tangi mga kapuso ang kumplitong detalyes mga balita kuman lamang sa pipila ka mga pahinumdom standby. Ayaw pa uwi sa mga balita ug drama. Please follow, like ug share sa Facebook page sa istasyon DYSS Space Super Space Radio Space GMA. Super Radio. Morning na Cebu! Super Radio. Local News. Alas 5:40 na mga kapuso diri sa atong tulumanon. O karon sa mga detalyes balitang lokal. Ni-issue ang Department of Environment and Natural Resources kung DENR, Central Visayas og cease and desist order batok sa Prime Integrated Waste Solutions Incorporated. Ang operator sa nidahili nga yuta o nidahili nga landfill sa barangay Binaliw, Cebu City. Sa opisyal nga pamahayag nga gilutan sa ahensya matud pa niini nga nagpahigayon sila og investigasyon aron matino ang hinungdan sa insidente og manubag ang responsable. Matud pa nga ang cease and desist order nagmando sa pasilidad sa paghunong sa tanang operasyon sa landfill. Lakip ang pagdawat og mga basura gawa sa pagpahigayon og rescue, retrieval og clean up operations kauban ang mga hingtungdang ahensya. Ipatawag usab ang Prime Integrated Waste Solutions Incorporated sa usa ka technical conference aron pag-establishar sa mga facts og pagpatuman og compliance commitment sulod sa panahon nga dili mulapas sa 90 ka adlaw. Ang DENR hugot nga nakig-alayon sa mga hingtungdang LGUs subay sa mandato ubos sa Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000 o Local Government Code of 1991 kabahin sa solid waste management sa ilang jurisdiksyon. Matod pas DENR nga nagpabilin kining komitado
sa transparency, due process ug kolaborasyon sa mga LGUs, komunidad ug stakeholders. Prioridad sa ahensya nga masiguro ang environmental safety, malikayan ang dugang risgo sa kinabuhi ug kabtangan ug pagpalig-on sa long-term compliance sa environmental laws. Mordeka, Cebu! Moabot na sa napo ka mga individual ang napatalang patay sa mga otoridad sa didahili nga bukid sa mga basura sa landfill sa Barangay Binalio, Dakbayan sa Subo. Kini humandugang duha ang na-retrieve sa mga otoridad kagahapon. Ang mga na-retrieve nga lawas usa ka 57 anyos nga babae ug 48 anyos nga babae. Sa pagkaron moabot na sa 26 ka mga tao ang nagpabiling missing human sa insidente. Samtang 12 ka mga individual ang naangol nga padayong naalim sa tambalanan. Kasamtang ang nagpaday ng rescue operation sa mga otoridad aron pag-rescue pa sa ubang mga individual nga natrap sa nahugno nga building human nidahili ang bukid sa mga basura sa landfill sa Barangay Binaliw. Mordeka, Cebu! Alas 5:43 na mga kapuso, sayod si Cebu City Mayor Nestor Archival nga medyo nahinayan ang publiko sa nitabong nga rescue operation sa mga tao nga natrap human sa pagdahili sa bukid sa mga basura sa Barangay Binaliw. Matod pa niini nga kinahanglan gyud nga hinay og mainampingon para masiguro nga luwas dili lang ang mga natrap pero lakip na ang mga rescuers. Ibutyag ni Mayor Archival nga ang struktura sa Prime Integrated Waste Solutions nga nibigay tungod sa pagdahili sa mga basura nakahatag og risko sa mga natrap sa ilawom. Matod pa nga kung kung iisa ang mga puthaw, posibleng mas matrapa ang uban. Dili sad pwede nga basta-basta na lang katiron ang mga puthaw tungod sa meten gas sa basura. Kuwang sab og equipment ang mga rescue team niadtong unang mga adlaw nga naghatag og kalisod sa rescue operations. Apan karon, matod pa ni Archival nga mas mapaspas pa ang operasyon kay naanay duha ka mga crane nga naabot nga maggamit pag-alsa sa mga dagko nga mga puthaw gikan ngadtos ibabaw. Mordeka, Cebu! Gipaibaw sa kagamhanan sa Dakbayan sa Madawi nga sugod Enero 14, ipatuman na pag-usab ang regular nga garbage collection schedule sa tanang 27 ka barangay sa syudad. Matag Lunes, Miyerkules ug Biyernes, kolektahon ang biodegradable waste o mga malata nga basura sama sa yard waste, vegetable and fruit residues, fish cleanings, food or kitchen waste, animal carcasses o agricultural wastes o temporaryong dadon sa Mandawi Green Learning Park sa Umapad. Samtang matag Martes ug Webes, kolektahon ang residual wastes sa mga plastics, sando bags, food wrappers, metallic foils, shampoo and laundry sachets, textile trimmings o drinking straw o gihatod ngadto sa Guon Corporated Limited sa Konsolasyon. Padayon usab nga pagabuhaton sa lokal nga kagamhanan ang pagmonitor o pagpatuman sa hustong paglabay sa mga recyclable materials, lakip ang PET bottles, lata, tansan, papel, aluminum soft drink bottles o guma sa mga samadaan nga rubber tires o ipangapod-apod ngadto sa mga community junk shops sa matag barangay. Samtang mga toxic o hazardous wastes sama sa guba nga bombilya o fluorescent lamps, mga sudalan sa pintura o thinner, disinfectants, sanitizers, insecticides o mga consumer electronics sama sa cellphones, baterya o mercury-containing thermometers, apil ang household care wastes sama sa cotton swabs, tissues, wipes, bandages, condoms, used diapers o sanitary napkins, ipada sa Mandawi City Infectious Waste Management Facility na nimutang sa Old North Bus Terminal. Sa coordination meeting nga gipanguluhan ni Mayor Tadeo Janquiuano, kauban ng Mandawi City Environment and Natural Resources Office nga gipanguluhan ni Architect Araceli Barlam, ilagi klaro nga padayon gihapon nga sundon ang gisabisar nga oras sa pagpangolekta sa matag barangay aron masiguro ang hapsay ug paspas nga operasyon. Ipamangnuan usab sa lokal nga kagamahanan ang publiko sa strikto nga pagpatuman sa proper waste segregation, din mamahimong masilutan ang musupak sa balaod ug ordinansa sa syudad. Gihangi usab ang kooperasyon sa mga barangay kapitan sa pag-disseminate sa updated nga schedule sa garbage collection ug sa pagdasig sa mga residente sa husto pag-segregate sa basura, ilabi na samtang padayon pang retrieval operation sa Binaliw landfill. Monitoron usab sa Mesenro ang tanang basura nga ikarga padung sa mga temporary transfer stations aron masuta nga nasunod ang bagyong mga lagda o regulasyon. Mordeka, Cebu! Usa ka lalaki nga nagdrive samtang ang usa ka tiil gisagbay o gisangits bintana sa sakyanan ang gipatawag sa Land Transportation Office kon LTO7 ug posibleng ma-revoke ang lisensya niini. Ang maong gibuhat sa lalaking driver nakuha og video ug nag-viral kini sa social media.
Matod pa sa LTO-7 nga nailhan na nila ang rehistradong tag-iya sa usa ka white sedan kasakyanan og ni-issue og show cause order pinagi sa Operations Division niini. Ipasakaan ang driver og kalapasan sa Section 48 reckless driving og Section 27 improper person to operate a motor vehicle ubos sa Republic Act 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code. Isuspenso na sa LTO-7 ang driver's license ni ini sulod sa 90 ka adlaw o gipaubos sa alarm status. Imanduan usab ni LTO-7 Regional Director Glenn Galario ang driver sa pag-surrender sa iyang lisensya o muatubang sa LTO-7 na Operations Division sa Enero 14 og mga adlaw aron sa pagpasabot nganong dili i-revoke ang iyang lisensya. Ang dili pagtambong sa hearing isipon nga usa ka waiver ug ang kaso resolbahon base sa mga available nga records subay sa kamanduan nga gipirmahan ni Regional Director Galario. Morning na Cebu! Alas 5:48 na mga kapuso. Super Radio Report. Barangay Tanod nga nakadasmag patay sa ng motorsiklo gibuhian. Super Guam Logronyo pasok. Super highway release na kagapon sa buntag kini ga usa ka barangay Tanod nga si alias Idoy. Si Kuya Isais ano taga Sitio Tuong barangay Dungguan dakbayan sa Danao kinsa di Manilo sa iyang multicab unya iyang dadasmagan atog Domingo sa alas 8:30 sa gabi dito sa National Highway sa barangay Dungguan dakbayan sa Danao kini usa ka 21 anyos na tao nga alias Lito usa ni ka motor technician na taga barangay Kogo na dakbayan sa Danao. Ini ka 21 anyos sa delayed arrival ni ngadto na sa Tabalanan gumikan sa grabing kadaot sa ulo ilman si Haga kalawasan. Ato dinabi siya Police Staff Sergeant RGL Biatango investigador sa Danao Police Station. Tumapanay nga kagapong adlaw nag-release aga barangay Tanod kinumanusab nagkasabot sa Kabanay o ginikanan ini nga 21 anyos nga ulitaw nga abagahaw na lang ini ang pagpahiluna sa patag-alawas ni maog biktima. Nasairan nga natog Domingo ang biktima padunging mo pauli sila aga panimalay. Ikasugat niya kini maog multicab ipamino ni nga barangay Tanod kinsa diretso pag left turn gumikan sa kakalit sa maong insidente mayong pagdasmag sa biktima o nilupad pa kini siya gisakya ga motorsiklo sa bunal sa simentado na persada na hinungdan ng dead on arrival ngadto na sa Tambalanan. Hindi na maluguan niya sa GMA Diwanaboy Super Radio dapat totoo Super Radio. Posibleng nga din nakadunggab og silingan diha sa Cebu nga gamit ang flamenco gi-inquest na sa piskalya. Ang detalyes balita pinagi ni Super Lloyd Suarez. Paso! Kasong frustrated murder ang ipasaka sa Argao RTC batok sa akusadong dinakpan nga si alias Alan kinsan midunggab gini sa silingan diya sa may barangay Banlot sa Cebu nga biktima usa ka alias Ryan kinsa gidunggab niya og flamenco apan swerte lang nga kini maog biktima wa maitimano sa pagduslak kini maong akusado nga si alias Alan. Si Alan girekomendar nga makapiyansa og balig 200,000 ka pesos base kini sa inquest information ni Fiscal Raymond Alier. Sa nasairan ang duha nagkakasubangi kini or nagkakaaway kini dihang matud pa doon na daan bingkil sukad pa silang gagmay pa. Kini si Lloyd Suarez sa GB Super Radio DYSS dapat totoo. Posibleng modeklarar og state of calamity dito sa Barangay Binaliw ang kagamhanan sa syudad sa Sugbo. Super John Kimbote pasok. Kitanaw karon sa syudad sa Sugbo ang posibilidad nga magdeklara og state of calamity diha sa may Barangay Binaliw kung asa nahitabo ang landslide or pagdahili sa mga basura. Matud pa ni Cebu City Mayor Nestor Archibald nga iyan ang gitahasan si Council Dave Tumula kinsa mao sa chairman sa disaster sa Cebu City kabahin ni ini para magamit ang disaster fund ug masolusyonan ang ubang mga problema diha sa may Barangay Binaliw labi na sa pagdala unya sa mga basura sa laing lugar ug pagtabang sa mga biktima ug uban pa. Kinumduman nga napulo na ang kumpirmadong nakalas sa pagdahili sa yuta or pagdahili sa basura sa Barangay Binaliw samtang 26 ang nagpabiling missing. Kini si John Kimbote sa GMA Super Radio DYSS dapat totoo. Super Radio na Cebu! Super Radio National News. Og
Og karon sa mga detalyes balita sa kauluhan, walay igong basihan ang mga aligasyon kalabot sa gingong planong pagpasaka og impeachment complaint batok kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ini ang tubag sa Malacañang sa pamahayag ni Caloocan Representative Edgar Irice na dunay pipila ka mga kongresista ang mopasaka og impeachment complaint batok sa presidente sa pagbalik sa sesyon sa Kamara. Matod pa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakita og nadungog sa palasyo ang maong pamahayag sa magbabalaod og sa pagkakaron wala pa kini napamatud-an. Nasayran nga nagagikan matod pa kini sa taga-suporta sa usa ka politiko. Sa pagkakaron nagpabiling nakatutok ang presidente sa pagpangulo og sa paghatod sa mga maayong serbisyo sa katawhang Pilipino. O gitahod usab ni Presidente Marcos ang mga kasamtangang proseso ubos sa konstitusyon. Gihimugatan ni Castro nga nagtuo ang presidente nga ang bisan unsang aksyon nga himuon sa mga miyembro sa Kongreso kay kinahanglan nga nakabase sa kamatuoran, balaod og nasudnong interes. Kiklaro usab sa Malacañang dili kini maghatag og espekulasyon kalabot sa mga chismis o giingon nga mga maniubra sa politika. Morning na Cebu! Alas 5:59 na mga kapuso. Super Radio Weather News. Alas itong weather update, Sir Mark Gales. Good morning. May buntag, Sir Gab and Ma'am Yui o sa ato mga suhindig kami na itong latest update bahin sa kahimtang sa itong panahon karong adlaw. Sabi ka karon wala pa tayo gina-monitor nga LPA nga man bagyo diri sa sulod o duol sa tuang Philippine Area of Responsibility. Patay nag-apekto karon ang shear line diha sa silahang bahin sa Northern Luzon samtang ang Northeast Monsoon o amihan maoy nagapasulabi paghihapon diha sa nahibiling bahin sa Northern Luzon. Kining Intertropical Convergence Zone kung ITCZ karon na maoy nagapasulabi sa may habagatang bahin sa Mindanao. And para karong adlaw akong bahin sa Visayas makasinati ta sa may tempo sa panahon gawas na lamang sa mga lumalabay o mga patak-patak ng mga pag-uwan gumikan aning easterlies. Para sa kahimtang sa hangin o sa katagatan diri sa Kabisayaan, doon na pagkapuntay masinati nga hinay nga na sa kasarangan na paghuros sa hangin gikan sa amihan ng silangan ito na sa amihanan diin ato ang katagatan, doon na po hinay nga na sa kasarangan ng mga pagbalod. Diri sa Cebu ato katagatan adunay hunas karong alas 9:59 sa buntag mutaob unyang alas 6:24 sa gabi. Temperatura karong adlaw magkasukod gikan 25 ato na sa 30 degrees centigrado ato ang haring adlaw musilang kang alas 6:05 sa buntag musalot unyang alas 5:40 sa hapon. Ug mao na to ang latest weather update ikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Kini si Mark Gales maayong buntag ug daghang salamat. Salamat Mark Gales gikan sa Pag-asa Mactan mo si nagtapos sa tulumanon. Morning na Cebu. Superiowin na nalay 5 katulog mga igala. 5 kaadlaw na lang sinulog na ang kapistahan sa Balang Bata nga si Senyor Santo Niño mga kapuso. Ang pinakadakong fiesta dinhi sa Sugbo mga igala. Di Senyor kadatong tanan. Ang buntag atong Mirna Aratea, Elmon Jones mga igala, Dennis Cabrera. Nila ni Mary Jane Caballero, Berubs Ram, sir, may buntag. Si Ensa sa Angkon, mga igala. Si Gemma Sibuko. Ni, si Mary Jane Caballero na ingon salamat sa pag-shoutouts kong pamilya watching in Kuwait. Wataygong panahon mga kapuso diri sa atong tulumanon at tangi mo sunod karon dayon ang super hirit kita gyapon mag-uban na sa pagisgot sa pipila ka mga isu may lamot ang haring lungsod. Ingon man sa pagpamati sa mga balitang nahipo sa itong mga kauban. Sangas kariguan rin sa stasyon, Superkit Matos Cortez atong station manager, Algin Nabagita Program Director, Fudge Anthony Inzo News Director, dito sa transmitter site Super Alan Haka. Atong sparring partner, Super Dondon Chip Villa Carlos Jr., kauban si Super Maki Vargas. Kinigyapon yung mga tigbalita. Kinigyapon, Super Yowie Lanis. Ako, si Super Gabriel Canyeda Bonhok. Dinila sa tulumanon, Morning na Cebu! O kami moingon, Adto na Minoy!